Paano ka ba naman mabubuhay ng maayos kung walang tubig ang inyong bahay? Ganito po ang inilapit na sumbong sa programa ng isang residente mula sa Taytay, Rizal. Ang kanilang matagal ng problema na hindi sila makabitan ng kontador ng tubig. Paano nga ba nangyari? Yan ang ating pong inimbestigahan. Nagtungo sa himpilan ng Net25 ang isang residente para personal na idulog ang kanilang problema na halos ilang buwan na nilang tinitiis. Ayon kay Raquel, 4 na beses na sila nag-apply para makabitan ng kontador o metro ng tubig sa kanilang bahay sa Taytay, Rizal, ngunit laging hindi sila naaprubahan. Dagdag pa ni Raquel, sila ang naiipit ngayon sa alitan ng umunoy 2 presidente ng kanilang asosasyon. At para imbestigahan ang nasabing reklamo, nagtungong responde team sa Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Dito nila ikinwento sa atin ang kanilang dinaranas na pahirapan sa pag-apply ng water meter mula sa Manila Water. Nag-apply po ako sa Manila Water. That was November last year. Nag-comply po ako dun sa mga requirements nila. So nag-antay po ako ng kung kailan po ako makakabitan. Kakaantay ko at lagi ako nagpa-follow up sa kanila. So kailan lang may nagpunta para lang mag-check yung isang tao ng Manila Water. So sabi niya, approve naman daw po. So sabi ko, kailan po kami makakabitan? Sabi niya, antayin mo po yun, yung customer account number, ibibigay saka daw po ako magbabayad. Bagamat may account number na, nag-antay lamang umano sila sa wala. Ang sinasabi na naman po sa akin, kulang daw po ako ng requirements. Ang requirements daw, yung pong sa HOA, kumuha daw ako ng certification. Sabi ko, kung mabibigyan ko po kayo ng certification, kakabitan nyo na po ako ng tubig. Oo daw, nagbigay na naman po ako ng certification sa kanila. Yun, nalaman ko na lang po na ang gusto pala nilang signatory doon ay si Elsie Misa. Kasi po si Sir Perez po ang nagbigay sa akin ng clearance. Meron mang water concessionaire sa kanilang lugar, napakamahal naman umano ng singil nito. Nakakita rin ako ng solve sa problema namin na tubig. Napilitan akong mag-apply doon sa mga concessionaire. Yung concessionaire, grabe ang mahal na singil. Siguro nakikita nyo, may linya ako ng tubig dyan. Ang tagal lumabas ng tubig. Yung concessionaire na yan, nagkaroon kami ng overpayment na 36,000. At dahil sa problema sa kanilang Homeowners Association, sila tuloy ang naiipit sa sitwasyon. Ang ina-acknowledge daw po nila ay si Elsie Misa dahil meron daw letter from the DSUD na pinapawalang bisa daw po yung botohan na ginawa nila Sir Perez. Sabi ko, wala naman po akong kinalaman doon sa problema ng dispute ng 2 president. Ang kailangan ko po tubig. Nakausap din namin ang sinasabing bagong presidente na si Agapito Perez upang hingan ng kanilang panig. 17 to 19, the term of office namin. Ako yung chairman of the board. So, noong 2019, wala na pong opisyal. Hinihintay ko kung magpatawag ang presidente. Hindi nagpatawag. Kasi nakalagay naman sa Magna Carta, sa homeowners, na kapag na-consummate na yung term of office, dapat automatic yung presidente magpatawag ng General Assembly. Sinulatan ko siya. Alam mo, galit. Sabi niya, siya lang daw ang masusunod. Gumawa ko ng sulat again sa lahat ng officers na magkaroon kami ng meeting. Pag-usapan namin yung dapat na gawin na magpatawag ng General Assembly. Hindi siya nag-attend. Sabi ng mga tao, bakit hindi kayo magpa-eleksyon? Kumonsulta na rin sila sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD kung ano ang dapat nilang gawin. Pumunta kami sa DSUD, tinanong namin verbally, ninarrate namin yung facts about dun sa kalagayan ng ganon. Sabi, bakit hindi ka magpatawag ng meeting? Sabi ko, Secretary, notify mo yung presidente natin na meron tayong gaganapin na General Assembly. So, anong gagawin namin? I-refuse niya. Since yung hangarin namin ay maganda, para sa ganon, yung succession ng authority ng mga officers at para mayroong maglingkod, ginampanan namin. Hindi kami tumiwalag. Sirain lang yung credibility namin, papalabasin na kami daw ay mang-aagaw ng
ng pwesto, nagkaroon ng eleksyon. Lahat sinadmit namin sa DSUD. Inaccept ng DSUD. Binigyan kami ng certification ng upaw na kami yung legit. Matapos ang ilang araw ay nagsagawa rin ng eleksyon ang nakaupong presidente ng asosasyon. Siya daw nanalo. So ang ginawa niya, dinimanda niya kami. Kami daw ay illegal. Idinidiin nila na hindi ako kinikilala. Kasi kailangan yung batas eh. Kailangan yung tinatawag na court decision. Tama lang yung ginawa ng DSUD. Kung sino man magko-contest, that is not the proper forum. They could not entertain anyone because that is not mandated by them. It's only the court itself. So ang ginawa niya, pumunta sa HISAC. Yung dinemanda niya sa amin, nakalagay dyan, dismiss. 3 beses nag-attempt siya. 2 dismiss, 2 retract. Sa kabila ng lahat, ang pakiusap ni Perez, makabitan na sana ng metro ng tubig ang bahay ni Raquel. So ang pakiusap ko, karapatan niya bilang isang tao na mabigyan ng tubig. Huwag nyo nang masyadong bureaucratic yung proseso. Pinuntan din namin ang opisina ng Purok 7 Bayview Central HOA Incorporated upang hingin ng paliwanag ng presidente na si Elsie Misa. We're 13 officers, 3 yung nag-initiate ng election na hindi talaga sumunod sa Magna Carta ng DSUD. Na dapat, syempre, ang election ay pinagkakasunduan ng majority kung kailan itatakdap. Dahil hindi kami nagkaroon ng election nung mga nakaraang taon dahil sa pandemic. Nag-conduct sila ng June 5, kami naman is June 26. Nagbigay sila ng election report sa DSUD na which is hindi inauthorized ng DSUD. Ayan na, meron silang sulat. Sinulatan sila ni Agapito Perez na kilalanin yung kanilang election, which unfortunately, sinagot ng DSUD na sila ay hindi kinikilala. Ang DSUD po kasi is, this is independent, yung ano ito sanga ito ng gobyerno, no? Labas dito yung LGU. Ito ho talaga yung ahensya ng gobyerno na nag-cater ng mga dispute ng mga HOA. Dagdag pa ni Elsie, hindi rin umanong miyembro ng kanilang HOA ang pamilya Burayag. Actually, hindi talaga sila member namin kahit noon pa eh. Pero noon pa po yan, lumalapit na sa amin na magpapakabit ng ilaw, ng tubig, na hindi ho talaga uubra. Dahil bilang isang pamunuan, meron kami ritong mga pinagkakasunduan, mga rulings na pinagkasundan ng mga opisyales at ng mga members na siya naming pinapatupad na only members ang pwedeng bigyan ng certification na kahit na anong purpose. Hindi ho ako pwedeng mag-certify ng hindi ko membro. Nilinaw din niya na dapat pag-usapan na lamang para maayos na ang problema sa tubig. Mag-usap na lang siguro. Actually, si Mr. Burayag naman, pumunta sa akin yan dati. Sabi ko nga, kailangang sundin niya yung mga rules namin dito Nakikipag-ugnayan din kami sa pamunuan ng Manila Water sa ipinadalang text message sa amin. Ito ay internal problem ng HOA. Kailangan umano nilang ayusin muna kung sino ba ang lehitimong mga opisyales ng kanilang asosasyon na kailangan nilang kausapin para sa pagpapakabit ng metro ng tubig. Inilapit din ng responde ang kasong ito sa Human Settlement Adjudication Commission o HSAC upang mabigyan linaw ang sigalot sa dalawang partido. Sabi ng RA 9904 at ang implementing rules nito na ang pwede lang magtawag, ang authorized to call an election lamang sa mga homeowners association ay ang President or Vice President of the incumbent officers. Ngayon, kung ang nagtawag is any person other than that, ang tatawagin niyang eleksyon ay magiging unauthorized. Hindi talaga kikilalanin ni Department of Human Settlements and Urban Development ito kasi in the first place, unauthorized na siya. Nakalagay mismo sa same law na nag-end na yung term niya. Sinasabi naman ng batas, until and unless may ma-elect na bagong officers, hold over position pa rin sila. Ito mga set of officers na to, the moment na nirecognize na ni DSUD na unauthorized sila, they are technically inexistent as an election officers, an election body. Pwede silang mag-file ng kaso sa HSAC, pero at the end of the day, pag nakita ni HSAC na
ganun nga ang sitwasyon, i-declare lang din ni HSAC na etong mga taong to ay unauthorized. Ipinarating ng programa kina Raquel ang naging pahayag ng HSAC at pinayuhang makipag-ugnayan sa opisina ng HOA na pinamumunuan ni Elsie Misa upang gumulong na ang pagsasaayos ng kanilang tubig. Sa tulong ng responde, malinaw at naunawaan na ni Raquel ang mga dapat na gawin sa pagresolba ng problemang ito. Ano man ang sigalot sa ating organisasyon tulad ng Homeowners Association, dapat unang isinasaalang-alang ang pangangailangan ng nasasakupang residente. Dahil higit sa ano paman, kapakanan ng mga tao ang inuuna at hindi ang interes sa pwesto at kapangyarihan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.